coldest game. Ito lang kailangan natin. Whiteboard, marker, pambura. Hindi na natin kailangan ng mga kung ano-ano pa kasi sobrang bigat ng game na to. Enough na yun. Coldest game. Ito ang pinaka-basic na knowledge na kailangan mo. Pag naintindihan mo na ang game, mas maiintindihan mo na ang mundo. Maiintindihan mo kung bakit may mga taong nasa kanila ang control at kung bakit may mga taong nakokontrol ng iba. Ang ayaw mong mangyari ay ikaw yung malagay sa posisyon na nakokontrol ng iba. Pero bago mapunta sa iyo ang control mo sa ibang tao at sa buhay mo mismo, kailangan may control ka muna sa sarili mo. At pag nasa iyo na ang control, meaning, ikaw na ang boss. So basically, tuturuan kita paano maging boss. Alright. So ito ang triangle, okay? Yan ang pimp. Ito ang mga host. Ito ang mga tricks. Sa mundo ng prostitution, ang mga tricks, ibig sabihin yan ay customers. Sila yung bumibili ng mga babae. Alright. Ito ang natural order of things. Sa kahit anong sitwasyon, laging merong pimp, laging merong host, at laging merong tricks. Ito ang pinaka-basic sa lahat. Kumbaga sa business, ang pinaka-basic na example ay drug dealing. Pagdating naman sa game of life, ang pinaka-basic ay ang triangle na to. Sa bawat relationship, sa babae man yan or sa business, meron talagang boss. Kahit anong senaryo, nandyan ang game. Hindi ka makakaiwas sa game. Either ikaw yung naglalaro or ikaw yung pinaglalaruan. Ikaw yung pimp or ikaw yung hoe. Ikaw yung master or ikaw yung slave. Ikaw yung boss or ikaw yung tauhan. Ikaw yung king or ikaw yung peasant. And explain ko sa iyo ang triangle na to. So sa bawat sitwasyon, meron yung pimp, may host, may tricks. Laging merong nagpapatakbo at mga taong pinapatakbo niya. Okay? Laging merong nagpapatakbo at mga taong pinapatakbo niya. So sa square na mundo, okay, ito ang square na mundo. Ang translation lang yan ay, ito ang boss, ito ang mga employees niya, at ito ang mga customers. Right? So laging may ganyan. So, kunyari, ito yung may-ari ng restaurant, di ba? Ito yung mga waiters niya, waitresses, at ito yung mga kumakain sa kanila, mga customers. Ito yung NBA, ito yung basketball players, at ito yung mga audience nila. Ito yung mga elites, ito yung mga politicians, at ito yung mga nagbabayad ng buwis. So sa lahat ng sitwasyon, laging merong pimp, may host, may tricks. Okay? Since day one, nandiyan na ang game. Okay? Tingnan nyo. Ito yung ahas, ito si Eva, at ito si Adan. Right? So laging merong pimp, may host, may tricks. Okay? Merong nagpapatakbo at mga pinapatakbo niya sa ilalim. Okay? So, lagi talagang merong nasa taas ng lagi talagang merong nasa taas na nagko-control ng buong triangle. Okay? At ito ang ginagawa ng bawat position sa triangle na to. So, pag ang mga nasa pimp position, ginagawa nila kung ano man ang gusto nilang gawin. Ang mga nasa hoe position, ginagawa nila kung ano man ang sabihin sa kanila na gawin nila. At ang mga nasa trick na position, ginagawa nila kung ano lang yung allowed na gawin nila. For example, let's say sa totoong pimpin and hoeing na mundo. Yung pimp, gumigising siya kung ano man ang gustong, kung anong oras niya gustong gumising. Sinusuot niya kung anong gusto niya suotin. Tumatambay siya kung saan niya gustong tumambay. Ginagawa, yung mga rules, siya rin ang gumawa or ano man. Lahat kahit ano, pwede niyang gawin. Lahat ng gusto niya. Malaya siya, okay? Yung mga hoe naman niya,
ginagawa lang nila kung ano ang sinabi sa kanila ng pimp nila. Diba? Same sa square na mundo, yung boss, kahit ano pwede niyang gawin. Diba? Kung ayaw niyang pumasok ngayon, hindi siya papasok eh. Kung gusto niyang pinturahan ng pink yung building niya, pipinturahan niya ng pink yung building niya. Yung mga employees naman, ginagawa nila kung ano ang sinabi sa kanila ng boss. Okay? Ngayon, sa trick position naman, ginagawa lang ng trick kung ano lang yung allowed na pwede nilang gawin. So, itong mga trick na to, bibili sila ng babae, pero bawal nilang halikan. Diba? So, may mga limit sila. Same sa square na mundo. Let's say ito yung NBA, ito yung basketball players, at ito yung mga audience, di ba? So yung mga audience, pwede silang mag-boo, pwede silang pumalakpak, pwede din silang murahin yung mga players. Allowed sila, gawin yun. Pero bawal silang maglaro. Diba? Bawal silang mag-coach talaga. At hanggang dun nga lang sila sa upuan na binayaran nila. Bawal silang lumapit dun sa courtside. Diba? So, again, itong nasa pin position, ginagawa nila kung ano man ang gusto nilang gawin. Mga hoe position, ginagawa nila kung ano ang sinabi sa kanilang gawin nila. At yung mga nasa trick position, ang ginagawa lang nila as yung mga allowed lang na gawin nila. Okay? Ngayon, bago ka malagay sa pimp position, kailangan mo munang maintindihan yung mga nasa baba mo. So, intindihin natin yung mga nasa baba mo. Okay? Magsimula tayo sa hoe position. Ano ba ang gusto ng mga hoes? Okay? Ano ang mga gusto ng mga nasa hoe position? Yung mga gusto talaga nila ay hindi nahahawakan. Kadalasan sa mga yon ay feelings lang. For example, sa totoong mundo ng pimpin and hoeing, yung hoes, gusto lang niyang siguro maramdaman yung love ng pimp niya. Gusto lang niyang maramdaman na may direksyon yung buhay niya. Or gusto lang niyang feeling protected siya. Or gusto lang niyang feeling star siya. Kasi pag nilalaro niya tong game na to, siya ang star dyan eh. Diba? Itong mga customer niya, ang taas ng tingin sa kanya. Maybe gusto niya yung feeling na yun. Gusto niya yung pakiramdam na may power siya. Okay? So, something na hindi nahahawakan. Yun talaga yun. Sa square na mundo, let's say, sa basketball na scenario, sa NBA, di ba? Yung mga basketball player, ginagawa nila yun para matawag silang MVP or masabing sila yung greatest basketball player of all time, or gusto nilang marinig yung sigawan ng crowd, or basta gusto nilang naglalaro, basta something na hindi nahahawakan. So, hindi talaga nila ginagawa para sa pera. Okay? Kasi kung para sa pera yun, magrereklamo sana sila kung bakit mas maraming nakukuhang pera itong nasa taas nila. Pero hindi sila nagrereklamo kasi hindi yun ang pinaka-pakay nila. Ang pinaka-pakay nila is yung gusto nilang maramdaman. Okay? So, something na hindi mahawakan. Okay? So, let's say ikaw, nagtatrabaho ka, empleyado ka. Maybe nagtatrabaho ka dyan dahil gusto mo lang maramdaman na may ginagawa ka sa buhay. Alam mo yun, gusto mo lang mapashut up yung mga tao sa paligid mo. Gusto mo lang may feeling na may direksyon yung buhay mo kasi dati parang wala, kaya ka nag-work dyan. Hindi mo talaga ginagawa yan sa pera eh. Diba? Kasi ang sobrang liit nga ng kita mo dyan, pag kinaltas pa lahat, parang libre na yung pagtatrabaho mo nga eh. Diba? So, gusto mo lang yung feeling. Okay? Ngayon, paano mo malalaman na nasa hoe position ka? Una, meron kang boss. May nasa taas mo. Pangalawa, iba ang nag-a-approve ng bakasyon mo. Pangatlo, naniniwala ka sa dream na binibenta sa'yo ng company mo. So, ano ba ang dream? Dreams, let's say, kunyari, gusto mo maging call center agent. Tapos naghahanap ka na mapag-a-applyan mo. So, sa mga options mo, yung isang company doon, ang dream na binibenta nila sa'yo is, pag dito ka nagtrabaho sa amin, merong endless possibilities. Merong growth. Merong life-changing career. Mga ganong shit. Yun ang dreams na binibenta sa'yo. So, pag naniniwala ka sa mga ganong shit, malamang ikaw ay nasa hoe position. Ngayon, intindihin naman natin yung mga nasa trick position. Sila ang pinakamababa sa triangle na to. Kumbaga sa dating na mundo, sila yung mga beta males at itong mga nasa pimp position ang mga alpha males.
Pinakamababa sila kasi sila ang pinakawalang control sa triangle na to. Kasi ito, nakokontrol niya to. Habang ito naman, nakokontrol niya to. Ito, wala silang makontrol sa baba nila. Kaya sila pinakamababa. Okay? Siya nga rin ang pinakawalang power dyan yung trick position. Ngayon, kadalasan ng mga nasa trick position, parang wannabe pimp lang sila. So sa square na mundo, wannabe boss sila. For example, sa totoong mundo ng prostitution, di ba? Itong mga customers, babayaran nila tong babaeng to para lang magpanggap tong babaeng to na natutuwa siya sa sex ng customer. Magpanggap tong babaeng to na love niya tong customer. Binayaran niya yun kasi yun naman talagang ginagawa nitong hoe para sa pimp niya. Pero siya nagbayad na lang para maramdaman man lang niya kung ano ang buhay nitong nasa pimp position na to. Kahit sa saglit na panahon lang. Diba? Okay, balik ulit natin sa NBA. Same sa NBA, diba? Yung audience, sinisigaw-sigawan niya yung mga basketball player. Sinisigawan niya, dumipensa ka. Diba? Na parang may say siya, na parang may power siya. Diba? So gusto lang niya maging feeling ito siguro. Diba? So kunyari sa restaurant, diba? Pag sa restaurant, alam mo yun, feeling mo, ikaw yung king dun pag dumarating ka dun, inaasikaso ka ng mga waiters, mga ganyan. Pero wala ka talagang power dun. Kunyari lang yun. Alright? Okay, so sa relationship mo, i-check mo rin sa sarili mo kung trick ka ba. Kasi, ito nga nagbabayad sa mga babaeng to para magpanggap to mga babaeng to. Baka ikaw rin, labas ka ng labas ng pera para magpanggap yung babae na love ka niya. Hindi ka naman talaga niya gusto. Wala siyang respect sa'yo. Alam mo yun? Hindi siya 100% sa'yo. Hindi siya down sa'yo. So check mo rin. Ano ko lang yan. Tamang pang self-reflect mo lang sa sarili mo. Baka nasa trick position ka. Alright? So, itong hoes and tricks, kaya sila nakokontrol ng ibang tao. Kaya sila nakokontrol ng mga nasa taas na to. Kasi meron silang desires. Okay? Desires. So, ano ang desires? Ang desires ay yung mga parang hindi nila kaya pag wala. Ganun. Ang desires ay kahinaan. So, pag may kahinaan ka, magte-take advantage ang mga tao. Sa nature, pag mahina ka, makakain ka. For example, yung drug addict, gustong-gusto niya talaga yung drugs na yun. So ngayon, yung drug dealer niya, kaya siyang paggalawin ngayon ng drug dealer niya. Ang may control sa kanya ay yung drug dealer niya basically. Diba? So iba't iba ang desires ng mga tao. Yung iba, desires nila, parang itong mga customers na to, ang desire nila ay pussy. Diba? So dahil addicted sila dun sa pussy, ngayon kaya silang kontrolin ng mga nasa taas nila. Kumbaga, alam ng mga nasa taas nila ang kahinaan nila. Yung iba naman, desire nila ay love. Yung iba, fame. Yung iba, pera. Yung iba, bisyo. Yun ang mga desire nila. Lahat ng yun ay kahinaan. Lahat ng yun ay pwedeng magamit para makontrol ka. Okay? So, tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung mga desires mo ngayon? At maging honest ka, okay? Ngayon, ang example niyan, ang magandang example niyan ay sa yung mga rappers. Ang mga rappers, ang desire lang naman yan is maging sikat sila or sila yung matawag na the best na rapper o gusto lang nilang mabuhay na rapper lifestyle or gusto nilang maging maramdaman na superstar sila o naman o gusto nilang nasa stage sila tapos kinakanta lahat ng tao yung mga kanta nila. So ngayon, alam ng record label kung ano ang dream na ibibenta nila para mapagalaw nila yung rapper na yun. Gets? So yung mga rapper, sila talaga yung mga nasa hoe position. Ang record label nila, ang nasa pimp position. At lahat ng nakikinig sa kanila ay nasa trick position. Diba? So, kung hindi mo makontrol ang desires mo, ibig sabihin, hindi mo makontrol ang sarili mo. So, iba tuloy ang magkokontrol sa'yo. Ang summary niyan ay, control yourself or be
controlled. Okay? Sulat natin dito. Control yourself or be controlled. Yan ang summary niyan. Ang pinagkaiba ng nasa pimp position kumpara sa mga to, siya ay walang desires. Kung meron man, kontrolado niya yun. Ngayon, kailangan malagay ka sa ganitong position. Okay, so pag-aralan natin siya. So ano ang gusto ng mga nasa pimp position? Ang gusto niya talaga ay meron din naman siyang desires. Okay? Meron din siyang desires. Yun yung gusto niya eh. Ang gusto niya talaga ay money, power, tsaka freedom. Okay? Yun lang ang desire niya. Kaya lang siya hindi makontrol ng iba kahit may desire siya. Kasi ang pinaka-importante sa kanya dyan ay yung freedom. So basically, let's say kahit magkakapera siya, pero mawawala yung freedom niya, salamat na lang. Kung makaka-gain siya ng power, pero mawawala yung freedom niya, salamat na lang. Hindi niya gagawin yun. Importante sa kanya ang freedom niya. Kasi meaning, pag hanggat nasa kanya ang freedom, nasa kanya ang control. Okay? Freedom, ang gagawin mong guide para hindi ka magkamali. So sa bawat posisyon na papasukin mo, tanungin mo muna ang sarili mo kung may chance bang mawala ang freedom mo dahil sa gagawin mo. Diba? Yun ang pinaka-guideline. Pag nagkamali ka, ang tawag doon ay nag-mispimpin ka. Nakalimutan mo yung mga gusto mo lang eh. Hindi ka sumunod sa rules, nag-mispimpin ka. Okay? So isa sa technique nga dyan is mawawala ba ang freedom mo? Yun lang yun. Kailangan mo yung freedom. Kasi pag wala na sa iyong freedom, malalagay ka sa hoe position or sa trick position. At yun ang ayaw mong mangyari. Okay? So, paano mapunta sa pimp position? Okay? Kailangan wala kang desires. Meron, pero kontrolado mo siya. Okay? Pero ilagay mo na sa sarili mo na wala kang desires. Okay? Para mas matindi yung Pero ayos lang magka-desires, basta kontrolado mo. Kumbaga yung mindset mo lang, parang wala kang desires. Ganun. So ganito mo isipin, ganito yung mind tricks dyan. Ganito mo isipin, ang desires o yung mga feelings na yan ay para sa mga human beings lang. Ganun mo isipin yun. Tignan mo itong mga nasa babang to na human beings. Ikaw iba ka, hindi ka tao. Okay? Kaya medyo malungkot tong pimp position kasi parang going against nature ka eh. Kasi natural naman ng mga desires eh. Pero mas pag naintindihan mo na yung game, mas maintindihan mo na bakit mas magandang umiwas sa desires mo. Okay? So, anyway, kailangan mong makontrol ang sarili mo para hindi ka makontrol ng iba. At isa pa, kailangan maging godlike ka sa mata ng mga nasa baba mo. Kailangan parang mas malupit ka kaysa sa kanila palagi. Dapat ganun ka nila tignan. Parang God ka nila. Pero hindi ka talaga si God. Godlike lang. So, kailangan mong palupitin ang sarili mo. Tatalakayin natin yan mamaya sa isang part ng course na to, yung sa how to have devoted girlfriends na part. Okay? Kung paano ka mas magiging malupit. Anyway, paano ka magkakaroon ng sarili mong triangle? Ang game na to is by choice, not by force. Tandaan nyo talaga to. Ang game na to is by choice, not by force. Wala kang pipilitin na tao. Kailangan sila ang gustong sumama sa'yo. Hayaan mong mapili ka nila. So yung mga babae, hayaan mo gusto nilang sumama sa'yo. Hindi mo sila pinipilit sumama sa mundo mo. Diba? So itong mga nasa hoe position, gusto nilang mag-work para dito.
Yes? For example, doon nag-apply ka ng trabaho, ikaw ang nag-apply doon sa trabaho. Diba? Hindi ka naman pinilit ng kumpanya na mag-apply sa kanila eh. Ikaw ang nag-apply. Ngayon, dahil ikaw ang nag-apply, ikaw ngayon ang susunod sa rules. Diba? So, panatiliin mo lang na hayaan mo yung mga tao ang mag-a-apply papunta sa'yo. Sila ang gustong sumama sa'yo para susundin nila ang rules mo. Okay. Ngayon, di ba, by choice, not by force, kailangan ka nilang mapili. Ngayon, para mapili ka, kailangan on point ang mga fronts mo. Ang mga fronts mo, yan yung bait mo. Yan yung mga pain mo. Okay? For example, sa tuong pimpinin Howie ng mundo, yung pimpin, siya may pinaka-fly na damit, pinaka-magandang kotse, pinaka-mataas yung status, alam mo yung pinag-uusapan siya ng mga tao, iba yung energy niya. Yun, lahat yun, pain niya yung mga yun para mapili siya, para mapalingon niya. Yun yung magnet niya. Basically, magnet. Ang fronts ay magnet. So, sa square ng mundo, let's say, ikaw yung may pinakamagandang building, pinakamagandang office, pinakamagandang logo, or may pinakamagandang reputasyon, o anuman. Yun yung mga fronts mo. Yun yung pang-magnet mo para mag-apply yung mga tao sa'yo, sa company mo. Diba? So, panatiliin mo yung fronts mo. Okay? Importante yung fronts mo. Mamaya, mas matatalakay, mas mapag-uusapan pa natin tong fronts. Okay? So, pag napili ka na, okay, alamin mo ngayon kung ano ang magpapagalaw sa mga taong nasa baba mo. Example, bibigyan kita ng konting art. Pakita kita ng konting art para maintindihan mo. Dahil yung iba sa inyo, visual kayo matuto eh. Alright, let's say, kunyari, ito ang kalabaw. Okay? Yan. Hindi ko nagagalingan masyado yung mag-drawing dahil masyado na kayo may elib sa akin. Basic na drawing lang gagawin ko, okay? So, yan yung kalabaw. Ngayon, may stick dito na nakakabit. Sa dulo ng stick dito, nandito yung paborito niyang pagkain. Itong paborito niyang pagkain, yun ang nagpapamove forward sa kanya. Sinatry niyang habulin to ng habulin. Hindi niya mahabol. Hindi niya napapansin, nakakaararo na pala siya. So, ito ang nagpapagalaw sa kanya. For example, kaya boksingero, di ba? Hindi mo mapapagalaw yung boksingero pag ang lagi mo sinasabi sa kanya is, yayaman tayo, Manny Pacquiao tayo, ganito karaming pera, $1 million, blah, blah, blah. Boksingero siya eh. Hindi naman siya businessman eh. Hindi siya hustler. So, hindi mo siya mapapagalaw dun. Mapapagalaw mo siya pag ang lagi mong sasabihin sa kanya is about dun sa championship. Magiging champion ka. Lalaban ka international. MGM dun sa Las Vegas. Maririnig mo yung sigawan ng mga tao. Maganda yung entrance mo. Ganun, blah, blah, blah. Makakuha ka ng belt. Yun ang magpapagalaw sa kanya. So, masama ba? Masama ba to? Hindi. Doon kasi sila namomotivate. Right? So, kailangan mong alamin kung anong magpapagalaw sa kanila. Ngayon, kailangan din meron kang disiplina ng isang drug lord sa mga produkto mo. So, itong pimpin, hindi siya pwedeng ma-inlove dito sa hoe niya. Pag na-inlove siya sa hoe niya, yung hoe niya, ilalagay na siya sa trick position. Mawawala na sa kanya ang power eh. Diba? Love niya na yung hoe niya eh. Diba? Magigets na ng hoe na, ako na ang kailangan mo. Papagalawin kita. So ngayon, hindi na pimpin ang tingin niya sa kanya. Tingin na sa kanya is trick na. Okay? So same sa drug lord. Diba sa drug lord, don't get high on your own supply. So hindi ka dapat matuwa masyado sa produkto mo. So sa square na mundo, diba, bilang boss, dapat hindi masyadong lumalim yung relationship mo dito sa employees mo. Dapat boss-employee pa rin ang relationship mo. Or else, magkakaroon na ng power tong employee mo. Magkakaroon na siya ng say. Magkakaroon siya ng lakas ng loob na hindi siya papasok. Dahil di mo naman siya matanggal eh. Dahil kaibigan mo na siya eh. Diba? So, kailangan may disiplina ka ng isang drug lord pagdating sa produkto mo. Okay? At isa pa dito, para maligay ka sa pimp position,
yung self-image mo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Basically, self-belief. Self-belief. Ano ang paniniwala mo sa sarili mo? Nakikita mo ba talaga yung sarili mo na magiging boss? Na ikaw yung nasa taas? Na may empire ka? Kung hindi mo nakikita yung sarili mong ganun, hindi ka malalagay dito. Hindi ka... Basically, kung anong paniniwala mo, yun ang mangyayari eh. Diba? Maraming mga tao na sa tingin nila, mag-work lang sila habang buhay, then yun nga ang nangyayari. So, kailangan yung paniniwala mo, matindi yung image mo sa sarili mo, okay? For example, yung pusa. Di ba yung pusa, hindi naman niya pinapromise sa'yo na babantayan ka niya, babantayan niya yung bahay mo, darating na lang siya sa buhay mo, tapos parang ang dating, yo, pakainin mo ko. Ganun yung tingin niya sa sarili niya eh. Di ba? So, ikaw din, no choice na parang nagtataka ka na rin, pinapakain mo na rin yung pusa. Dahil yun sa tingin ng pusa sa sarili niya. Di siya katulad ng aso. Yung aso sa tingin niya mataas yung human being eh. Susundin ko yung human being para bigyan niya ako ng pagkain. Hindi, ang pusa, darating siya doon na, yo, bigyan niyo akong pagkain, nagugutom ako. Di ba? Parang ganun yun. Okay, so ngayon alam mo na ang triangle na to. Okay? Next time na lalabas ka, pay attention sa game. Alamin mo kung sino ang pimp dito, sino ang hoe, sino ang trick. Kahit saan ka pumunta, sa mall, sa simbahan, sa bangko, sa workplace mo, o kung saan man. Kailangan ma-recognize mo ang game. Pag meron ka ng lente ng game, hindi na pwedeng hindi mo makita ang game. Hindi mo na siya kayang ma-unsee. Right? So ngayon, punta na tayo sa rules ng game. Alright, pag-usapan na natin ang rules ng game. 1, kailangan sa mata nila ikaw ay God. So, hindi ka talaga si God, okay? So, God-like lang. Yan. Kailangan ganun ang tingin nila. Mapanatili mo yun. Mag-aastig ka lagi sa mata nila. Okay? 2, put yourself first. Unahin mo muna ang sarili mo. May pagka-selfish to. Pero ang reason yan is, dahil pag nawala ka, since ikaw ay nasa taas ng triangle, pag nawala ka, kawawa lahat na nasa baba mo. Mawawala din yung mga nasa baba mo. So, di ba parang sa chess, pag nawala yung king, game over na. Parang ganun yun. So, unahin mo muna yung sarili mo. Put yourself first. Pero dahil naman sa ka-selfishan mong yun, nakikinabang din yung mga tao sa baba mo. Dahil din dun. So, hindi siya ganun kasama. Okay? Put yourself first. Ikaw muna. Tsaka una, triangle mo yun eh. Diba? Next is, kailangan ikaw ay married to the game. Kailangan kasag ka sa game. Nire-respeto mo ang game, mahal mo yung game, gusto mo yung game. Ganun. Sinusunod mo yung rules ng game. Lahat. Game. Para hindi ka magkamali. Next, let them choose. Kailangan mapili ka nila. Hindi pwedeng ikaw ang mamimili. Kasi pag ikaw ang pipili, nasa kanila yung power, nasa kanila yung control. So, kailangan mapili ka nila. Gawin mo na lang yung best mo para mapili ka. Diyan papasok yung fronts mo, yung mga magnet mo ngayon. Yung kinang mo. Kailangan makinang ka para ma-attract sila sa'yo. Okay? So, kailangan mapili ka. Next niyan is first as last. So, kung sa pimpin and hoeing na mundo, diba, kailangan mo na magbigay yung babae sa kanya ng pera bago niya asikasuhin yung babae. So, sa'yo din, ganun din. Kailangan meron mo nang maambag muna sa iyo, yung chick, bago mo siya patulan. At hindi lang yung maliit na bagay lang. Hindi, kailangan meron talaga siyang maambag sa buhay mo. Diba? Papabilis niya yung pagyaman mo or kung ano man, bago mo siya patulan. First as last. Diba? Pera muna. Parang ganun. So, hindi naman about laging bigyan kanya ng pera, ganun. Pero basta may maaambag muna siya sa'yo. So, sa lahat din ng
hindi lang sa babae, lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Kailangan may naaambag muna sila sa'yo bago mo sila makonsider na nasa loob na ng triangle mo or nasa loob ng circle mo. Okay? Next is, dapat program mo ang masusunod. Program mo dapat ang masusunod at hindi sa kanila. Siguro yung panatiliin mong nasa iyo yung power. Okay? Next is, bitches, come and go. Bitches come and go. Diba? So, ang babae, kaya kanyang iwan kahit walang rason. May rason man o wala, pwede kanyang iwan. Dapat tanggapin mo na yun ang nature nila. Ganun lang na yun. Minsan walang sense yung pag-alis nila, hayaan mo na. Same sa mga employees mo. Kahit gaano pa ganda yung trato mo sa kanila, kahit gaano kalupit yung company mo, kung gusto nilang wag na magtrabaho sa'yo, hindi na sila magtatrabaho sa'yo. Kahit wala pang rason. Diba? Tanggapin mo yun na ganun talaga ang game. So habang nasa iyo pa yung mga taong nasa baba mo, kailangan mapiga mo sila. Dahil balang araw, pwede ring mawala sila sa'yo. Okay? Next. Sex ay reward lang. So, hindi mo basta-bastang ibibigay yung sex mo. Reward lang yan. Okay? So, ngayon, para magawa mo to, kailangan control mo yung sexual desires mo. Hindi mo magagawa to pag hindi mo kontrolado yung titi mo. Diba? Importante na ganito yung na reward system pagdating sa sex. Kasi pag lagi mong binibigay yung sex mo, nawawala na yung power mo eh. Diba? Kumbaga nagigets na ng babae na, huli ko na to siya. Alam ko yung libog nito. Papagalo ko na ngayon siya gamit yung pussy ko. So yung power ngayon nasa pussy niya. Yun ang hindi mo hahayaang mangyari. Kaya, ibibigay mo lang yung sex mo pag may ginawa siyang tama. Yun. Pag nagawa niya yung mga dapat niyang gawin, mga inutos mo o anuman. So, hindi mo siya isi-sex lagi. Hindi pwedeng everyday. Hindi pwede. Kailangan makontrol mo yon. Or else, nasa pussy niya na ang power. Yun ang ayaw mong mangyari. Next, yung word mo ay law. Pag sinabi mo, sinabi mo. Lahat yan, either sa mga batas mo, pag sinabi mo siya, kailangan ipatupad mo talaga yung batas mo, ganyan. Or let's say, nag-sell ka ng dream, i-deliver mo talaga yun. Pag sinabi mo pupunta kayo ng ibang bansa, darating yung araw na dapat pumunta rin talaga kayo ng ibang bansa. Okay? So, yung salita mo ay salita mo. Ngayon, sunod, fronts. Kailangan mong i-keep yung fronts mo. Kasi nga, ang game na to is kailangan kang mapili mo na nila. So, hindi ka pwedeng mamilit ng tao, di ba? So, ang choice mo na lang is mamagnet mo sila. So, lahat ng ikaka-magnet mo, kailangan on point yun. Right? So, lahat. Basta kailangan mapalingon mo sila. Ganun. So, keep your fronts up. Di ba? So, yan lang ang mga rules. Okay? So, ulitin ko So, kailangan maging godlike ka sa mata nila. Unahin mo muna sarili mo. Kasal ka sa game. Hayaan mong piliin ka nila. First, as last. Kailangan program mo ang masusunod. Bitches come and go. Yung sex mo ay reward lang. Yung salita mo ay batas. Okay? Pag sinabi mo at panatiliin mo yung fronts mo. Kaya ko lang tinuturo sa'yo itong mga to ay para maniwala ka sa sarili mo imbis na maniwala ka sa dreams na binibenta nila sa'yo. Hindi ko sinasabing gamitin mo sa masama ang knowledge na to. Pero huwag ka lang maging hoe or trick para sa ibang tao. Gumawa ka ng sarili mong empire at itrato mo ng tama ang employees mo. Ngayon, maraming tao ang ayos lang na malagay sa hoe position at walang problema dun. Pero pag umabot ka na sa point na nakikinig ka na dito sa mga pinagsasabi ko, baka ibig sabihin hindi para sa iyo ang hoe position. Kaya ko lang tinuturo sa iyo ang game na to ay para magkaroon ka ng mentality ng isang leader. Kasi trabaho mo yon as a man. Imagine, kung ang totoong pimp kaya niyang patrabahuin ng mga host niya magdamag, tapos ibibigay ng mga host niya lahat ng pera sa kanya, sa square na mundo, kaya mo din paniwalain yung nag-iisa mong babae sa mga goals mo sa buhay para matulungan ka niya. Diba? Kung hindi siya naniniwala sa'yo,
ibig sabihin, hindi ka niya pinipili. Ganun lang kasimple yun at i-let go mo na siya. Kasi tandaan mo, by choice, not by force. Pag pinipilit mo yung tao, edi human trafficking na yun. Iba yun. Iba yun sa pimp game. Okay? Hindi yun pimp game. Hindi yun pimpin. Okay? Ngayon, maging leader ka ng buhay mo. Huwag kang maging hoe or trick. Pag naintindihan mo na ang game, makikita mo kung sino ang nagtatangka palagi na bentahan ka ng dreams. Mapag-gobyerno man yan, or media, or babae. Basta maging leader ka. Maging leader ka sa isip, sa salita, at sa gawa mo. Para ma-live mo ang life mo sa sarili mong terms. Laging merong magiging boss. So kahit sa sarili mo man lang, dapat ikaw yun. So kahit wala kang mga tao sa baba, mag-isa ka lang, dapat boss ka pa rin ng sarili mo. Okay? So para maging ikaw yung nasa taas ng triangle, kailangan mo munang ma-master ang sarili mo. Ngayon, punta na tayo sa how to have devoted girlfriends. Or dati kong tinatawag na Cold Game 1. Mukha lang about sa paano magkababae ang video na to, pero hindi talaga. Tungkol ito sa self-mastery, control sa sarili. Plus 2-in-1 na din to kasi pag na-master mo na ang game, sa mga babae, damay na ang game mo sa lahat.